Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Good evening sa lahat ng mga nanonood dito sa Debaters Convention. Maraming salamat sa mga nanonood, no? So muli po, live tayo ngayon sa Debaters Convention. Ang ating topic, patutunayan ko na ang babae sa Apocalypse ay ang Jerusalem. So, affirmative, si Sis Maricel ng JW. Negative naman si Brother Denmark ng RTC. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin, no? So, ano ba nyo? 10-7 ba kayo, mga bro? 10-7, bro. Okay, set ko lang yung time. 10-7, bro. Okay, set ko lang yung time nyo for 10-7. Aha. Ayan. 10-7. Okay. So, kung ready na kayo, so, Ready na? natin. Simulan na natin. So, ready na ba, Sis Maricel? Kasi may lakad Ready pa na, to ready si na. Brother Denmark eh. May meeting pa yan eh. So, hindi ko na babanggitin yung rules tsaka kasi kabisado nyo ng rules ng Debaters Convention, di ba? So, hindi ko na babanggitin. So, 10-7 tayo, no? So, ang conclusion is 5 minutes. So, anyway, sige, tuloy na tayo. So, Bro Denmark, okay na ba sa'yo? Hindi ko na banggitin ng para dire-diretso na tayo kasi kabisado nyo na yan eh. Okay na, bro? Okay, sige. So, Okay na, bro? So, Sis Maricel, since ikaw ang affirmative, bibigyan kita ng 10 minutes. So, your 10 minutes will start now. Okay, magandang gabi no sa inyong lahat, lalo na sa mga nasa live ngayon ng Debaters Convention. Binabati ko rin ang ating moderator, si Mr. Nas, isang admin ng Debaters Convention. At ang aking kausap ngayon na si Dinmar, isang karangalan po na makadebate ko siya, na isang national debater ng Roman Catholic Church. So ngayon mga kaibigan, mga viewers, ang paksa namin ay yung sino ang babae sa Revelation 12:1. So, dahil kay Dinmar, yung ista niya, si Maria. Pero yung sa akin ay ang Jerusalem sa itaas. So, mamaya, ilapag ko yung mga talata no, na aking patutuo. So, ngayon gusto ko munang iklaro or patiuna na yung aklat na Revelation or Apocalypse ay kadalasan po ay mga pangitain or mga hula na gumagamit po ng makasagisag or symbolism, no? At ito ay matutupad pa sa hinaharap. So, isa sa mga talata na aking basahin, halimbawa itong Apocalypse 1:1, sabi dito sa saling BSS, sabi dito, isang pagsisiwalat ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya para ipakita sa mga alipin niya ang mga bagay na malapit nang mangyari at isinugo niya ang kanyang anghel para iharap ito sa pamagitan ng mga tanda sa alipin niyang si Juan. So mapansin niyo po dito no, yung ginagamit dito na
mga bagay na malapit nang mangyari. So, sabi ko na nga, ito ay paglalantad or pagbubunyag ng mga pangitain or vision, halimbawa sa Revelation 12:1 na yun ang aming pag-uusapan ngayon, no? Pero bago ko italakayin or ibasahin ang Revelation 12:1, gusto ko munang kumbaga i-highlight kung yung babaeng makasagisag o terminong babae, kung paano ba yan ginagamit sa Biblia, sa Lumang Tipan at saka sa Bagong Tipan. Halimbawa, no, dito sa Jeremias 3:14, may binanggit dito, kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. At kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Zion. Ang point dito mga viewers, no, itong sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. So itong tinutukoy na makasagisag na asawa ng Diyos na binanggit sa Jeremias 3:14, tumutukoy po ito sa bansang Israel. So ibig sabihin, ang bansang Israel ay inuuring babae, no? So hindi po siya tumutukoy sa isang literal na babae. Kaya kung ating itingnan din ang Bagong Tipan, no? Ang Bagong Tipan, ang anointed Christian or ang mga anointed Christian or tinatawag na body or iglesia, tinutukoy din na babae or inuring babae na mabasa natin sa Efeso 5:23 hanggang 25 at 27, no? Kaya tinutukoy dito na si Kristo ay asawa. Oo. So makikita natin kung mapansin natin yung iglesia ay nasa feminine or nasa kasariang pambabae. Kaya ganun din ang binanggit sa Apocalypse 12:1. Kung inyong i-check sa inyong Bible, Apocalypse 12:1, i-quotation ko na lang kasi 10 minutes yung format namin, no? Sabi dito, ang babaeng kasintahan or asawa ng kordero. So sino po ba ang tinutukoy dito? So tumutukoy ito sa iglesia, no? Na inuring isang babae. Pero hindi literal na babae, no? Kundi symbolikal na babae. Kaya sa ibang aklat sa Apocalypse 17:5, no? Sinabi dito, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalang hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So anong punto? Bakit ko binasa itong Revelation 12:7-5? May binanggit ditong ina or isang babae. So tumutukoy ito, no? Sa isang organisasyon or sa kabuuan ng organisasyon ng mga false religion. So, ibig sabihin, kapag ginagamit ang terminong babae sa makasagisag na paraan, ito ay hindi literal na individual like teaching ng Roman Catholic Church na si Maria, no? Kaya basahin ko muna yung Revelation 12:1, no? Sandali lang Revelation 12:1. Dito na ako sa talata na aming pag-uusapan, no? Dito sa Revelation 12:1, sabi dito, pagkatapos, isang dakilang tanda ang nakita ko sa langit. Isang babaeng naramta ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng mga paa niya. At sa ulo niya ay may isang kurunang gawa sa 12 bituin. Sabi dito. Kaya kung mapansin ninyo mga viewers, yung babae ay galing sa o nakita ni Juan sa langit. So wala sa lupa. So maliwanag na hindi ito si Maria. Kaya kung pansinin niyo, ang description, no, ang description ng babae na binanggit dito, may binanggit dito na sa ulo niya ay may isang kurunang gawa sa 12 na bituin o 12 stars, no? Kaya kung ating iniugnay yung terminong 12 sa Bible batay sa chronology or kronolohiya, no? Ang pagiging 12 ay isang kumpleto, no? Or isang organizational
or isang bilang or bilang na lumalarawan sa isang kumpleto or may kaayusan na itinatag ng Diyos. Kaya maliwanag na ang babae sa Revelation 12:1 ay isang organisasyon ng Diyos sa langit. No? Halimbawa, magbigay ako ng halimbawa, no? Kung sa anong senaryo yung 12 na bilang ay ginamit sa Biblia. Binanggit sa Genesis 35:12 at sa Genesis 49:28, no? Genesis 35 talatang 22, 49 talatang 28, na itong si Patriarkang Jacob, no, ay nagkaroon ng 12 na anak na lalaki. So itong 12 na anak na lalaki ay naging pundasyon ng tribo ng Israel na ina-organize ng Diyos na Jehovah. Kaya pagdating naman sa bagong tipan, no, sa bagong tipan, sa Mateo 10:2-4 or Apocalypse 21:14 ay tinutukoy na yung mga apostoles ay bumubuo ng 12 apostol, no, ay bumubuo ng pangalawang mga pundasyon na itinayo ni Kristo. So kung ibig sabihin, gaya din ng ito ng isang grupo, no, or isang organisasyon na inorganize ng Diyos na Jehovah. Kaya kung pansinin natin, no, yung basahin ko muna yung Galatia 4:25-26. Ito ang sabi. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ang point dito, no, yung si Agar na asawa ni Abraham ay inihalin tulad ng Jerusalem. Tinutukoy ito sa bansang bayan ng Israel. Pero itong sa 26, may binanggit dito. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Mapansin niyo po, ang sumulat sa Galatia, ito si Apostol Pablo, no? At inuri niya yung Jerusalem sa itaas ay ina niya, no? So ibig sabihin, yung si Apostol Pablo ay nasasakop siya sa iglesia. So ibig sabihin, ang ina ng iglesia ay itong Jerusalem sa itaas. So ano po ba itong ibig sabihin? So ang Jerusalem sa itaas ay isang makalangit, no? Isang makalangit na organisasyon ng Diyos na bumubuo ng mga espiritong nilalang. Kaya hindi ito pwede na ito ay si Maria. Dahil kung tumutukoy ito kay Maria, so ibig sabihin hindi ito magiging hula dahil magtutrubak siya. Sorry. Sige, salamat. Ready na, bro? So ready ka na magtanong? Okay. Set ko lang yung time ko, ha, kasi yung time natin when it comes to question and answer is hindi pa naka-fix. Set ko lang yung time natin. Timer, 7 minutes. So kung ready ka na, your time will start now. Okay, Sister Maricel, kailan naglaban yung babae yan sa Apokalipsis at yung dragon? Objection, moderator. Yes, objection. Objection, moderator. Okay. Wala akong nilatag sa aking presentation na yung babae at saka dragon ay naglaban. Sa context yan, mamaya pwede niya itanong yan sa rebuttal. Okay, counter objection. Is there any counter objection? Okay, sige. Mr. Negative? Okay na. Wala daw siya nilatag. Sige.
So, kung wala, ang time Okay. time now is 6 minutes and 47 seconds. So, resume na natin yung time. Okay, resume na natin. Ngayon, sister, tanong ko diyan, ang sabi mo, yung babae diyan ay yung Israel. Yung Israel ba na babae diyan ay nanganganak? Oo o hindi? No? Hindi ko sinasabi na Israel. Ang sa Revelation 12:5, ang sinasabi ko, Jerusalem sa itaas. Magkaiba kasi yung senaryo sa Jerusalem na yung binabanggit sa tawag nito sa Jeremiah 3:14 na literal na bayang Israel yon. Pero yung sa Revelation 12:1 ay Jerusalem sa itaas, ibig sabihin Next question. organisasyon ng Diyos na binubuo ng Next Espiritu question. Langit. Okay. Next question. So kung hindi ito yung Israel at ito yung Jerusalem doon sa langit, tanong ko, no? Sino yung ipinanganak ng Jerusalem? Okay. Yung binabanggit sa Revelation 12:5, may tinutukoy na ipinanganak si Jesucristo, no? At mayroon ding sa Revelation 12:17 na yung nalalabi na binhi, yun ang mga anak sa Jerusalem sa itaas. Okay. Next question. Sino ang nanay ni Jesucristo ayon sa Biblia? Yung Jerusalem o si Maria? Batay sa Revelation 12:1, yung Jerusalem sa itaas. Dahil nga binasa ko kanina yung sa Galatia 4:25 na yung ina ni Apostol Pablo ay yung Jerusalem sa itaas. So entonces na yung si Apostol Pablo Next ay question. kapatid niya sa spiritual, yung si Kristo. Next Okay, next question. question. Ibig sabihin, Sister Maricel, hindi nanay ni Jesus si Maria? Oo o hindi? Nanay sa literal bilang tao, pero sa aking presentation hindi ko nilatag na si Maria ay nanay na literal, no, sa aking presentation, pero accept ko na nanay na literal, pero nag-focus ako sa Revelation 12:1, yung babae na binabanggit doon na makasagisag na babae, pero hindi si Maria. Okay, next question. Okay, next question ko. Tinatanggap mo ba na si Maria ay nanganak kay Jesus? O hindi? Yes, ginamit siya ng Diyos batay sa Lucas 1:35, 31 hanggang 35 baga, kung hindi ako nagkakamali. Ginamit siya ng Diyos para ipanganak si Jesus. Okay, next Yan ang question. sagot ko. So, sinasang-ayunan mo na naging nanay ni Jesus si Maria dahil ipinanganak niya ito? O hindi? Yes, kung anong nakasulat sa Biblia, sinasang-ayunan ko. Kung ano ang nakasulat sa Biblia. Pero sa sinabi ko nga, nag-focus ako sa Revelation 12:1, hindi doon sa kang Maria na kung saan ipinanganak si Kristo ng tao. Wala ako nag-focus doon. Sa Revelation 12:1 ang focus ko. Okay, next question. Tanong ko sa iyo, Sister Maria, yung bayang Israel ba tumapak sa buwan? O hindi? Sa literal, hindi. Hindi, sa literal, hindi. Okay. Next question ko, binanggit mo yung Revelation 17:5. Ibig ba sabihin yung babae doon na patutot, yun din yung babae dyan sa Revelation 12 kasi ginamit mo itong Revelation 17 eh. Oo, hindi. Ito, magkaiba ang babae sa Revelation 12:1 at saka sa Revelation 17:5. Ang punto ko na kinuha, na ginamit kong Revelation 17:5, na ang makasagisag na babae ay tumutukoy sa isang organisasyon. Yan ang punto ko, pero hindi ko pinag-iisa na mag-iisa yung babae dito sa Revelation 12:1 Okay, at next saka question. Revelation 17. Okay, next question. Okay, kung hindi yung babaeng patutot ang binabanggit mo, tanong ko, bakit ginagamit mo yung Revelation 17:5 para sabihin na iisa lang yung babae kapag pinag-uusapan doon sa libro ng Apokalipsis? Wala akong sinabi na iisang babae. Ang point ko lang,
na ang terminong babae sa makasagisag na paraan ay hindi tumutukoy sa isang literal na babae, kundi tumutukoy sa isang organisasyon. Dahil nga ang stand ko dito sa Revelation 12:1, ang babae dito ay isang organisasyon na makalangit doon sa langit na kung saan ang simbolismo ay ang Diyos ang kanyang asawa. Pero ang point ko sa Revelation 17:5 na ang babae dito ay tumutukoy sa isang organisasyon o sa kabuuan sa mga false religion. Yun ang kinukuha ko. Okay, next question. Okay, next question. Sino sa mga Diyos ng Saksi ni Jehovah yung asawa ng babae? Si Jesus o yung Ama? Sino? Yung Almighty God o yung Mighty God? Okay. Sa Revelation 12:1 ay si Jehovah. Gaya ng halimbawa ko kanina sa Jeremias 3:14, no? Sa Jeremias 3:14, yung bansang Israel ay simbolismo na asawa ni Jehovah. Pero itong Revelation 12:1 ay simbolismo na asawa ni Jehovah pero sa sentido Next question. organisasyon niya doon sa langit. Okay. Tinatanggap mo ba, Sister Maricel, na yung hindi yung Ama ang bumaba kay Maria kundi yung Espiritu Santo? Tinatanggap mo ba yun? Oh, yes, kung ano ang nakasulat sa talata batay sa Lucas 1:35, wala akong problema dahil ang stand namin sa banal na espiritu ay kapangyarihan. Walang problema yan. Tinatanggap mo ba na yung Espiritu Santo siya yung naging dahilan o sanhi para ang Kristo maipanganak ni Maria? O hindi? Yes, tinatanggap ko kung ano ang nakasulat na sa talata. Kung may kinalaman sa ipinanganak si Kristo, Okay, time's tapos up. ginamit si Maria sa ng espiritu. Okay. So, dyan po nagtatapos ang ating question and answer sa unang tindigan na ginawa ni Sis Maricel. So, dadako na tayo sa ikalawang tindigan, no? So, ready ka na ba, Okay. Brother Denmar? Ready na. Okay, kung ready ka na, your time starts now. Okay. Halata naman, mga kapatid, halata naman ngayong gabing ito na tayo ay nag-uusap sa isa napakahalagang paksa, no? Kasi ito ay patungkol sa prophecy. Ngayon, mga kapatid, batiin ko muna kayo ng isang mapagpalang gabi, no? Sa inyong lahat, sa mga nanonood sa ating programa sa Debaters Convention. Ngayon po, yung ating pinag-uusapan, gaya nung ninyo nabasa sa thread, yan ay patungkol sa Revelation 12:1, yung babae doon. At alam niyo naman po, ang doktrina ng Simbahang Katolika patungkol sa babaeng nariyan, no? Gusto ko pong basahin yung Revelation 12:1. Sabi dito, kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilala sa tanda, isang babaeng naramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang bumubuo ng 12 bituin. Ngayon mga kapatid, doon sa aking pagtatanong sa kanya, ay napansin nyo na hindi niya tinatanggi, no, na si Maria ay nanay ni Jesus. Point number 1. No? Ngayon, point number 2, tinatanggap niya rin na ang Espiritu Santo ay siyang naging sanhi ng pagkakalihi ni Maria kay Jesus. No? Ngayon, mga kapatid, nais ko ipapansin sa inyo, no? Sinabi niya sa Revelation 12:5, ito daw si Kristo. Correct. Oo, correct ito. Pero, yun nga lang, tinatanong ko, no? Sino ba talaga nanay ni Jesus? According to her, Israel. Second, si Maria na. So, alin sa dalawa, yung totoo? Ayun, pasasagot ko sa kanya mamaya yon. Alin sa dalawa ang totoo na nanganak kay Jesus? No, ayon doon sa stand niya. Kasi, anong nangyari? Dalawa yung stand niya. Si Maria at saka yung Jerusalem. No? Hindi ibig sabihin, wala na may paglalabanan dito kasi umaagree siya na yung nanay ni Jesus at nanganak doon sa Revelation na nanay ni Jesus, si Maria. No? Tingnan ninyo, basahin natin yung kanyang binabanggit na Lucas 1:30 at saka 33, no? Sabi diyan, huwag ka matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka,
ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya itatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David at maghahari siya sa angkan ni Jacob. Magpakailanman at kanyang paghahari ay walang hanggan. Ano? Kaya ngayon, mga kapatid, walang duda na yung lalaki doon ay si Jesus dahil dala niya yung kapangyarihan na ipinamana sa kanya, no? Ngayon, dahil si Jesus ang hari, no? Dito sa ating binabasa, walang duda na si Maria ang tunay na iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa, no? Maliwanag na sa paglalahad ng pahayag 12:1, ang babae ay si Maria na lumitaw sa langit at nakatungtong sa buwan, no? Ang pag-akyat sa langit na ito ng tao o nilalang ay hindi na questionable proseso dahil nakita nyo si Elias at Enoch ay inakyat din naman sa langit, no? Ayan, inakyat din naman sa langit sila katulad ni Maria. Ano, sa katunayan ng prosesong ito nga, no, yung pag-akyat ng isang tao na nangyari kay Enoch, no, nababasa niyo yan sa Genesis 5:21 hanggang 24, kay Elias sa ikalawang hari 2:11. No, ang dalawang tatlong ito nagpapatunay na totoong may assumption ng pag-akyat sa langit na nakatala sa banal na kasulatan. Ngayon, paano natin masasabi na ito ay si Maria, no? Batay doon sa sagot niya. Okay. Batay sa sagot niya, si Jesus ang batang ipinanganak. Okay, sino yung nanganak? Kay Jesus, si Maria. Ayon sa kanya, Lucas 1:35, no? Ngayon, tinatanong ko siya, yung pagkalaban ng dragon at ahas, ay yung dragon at babae. No, kailan naglaban yung Israel at saka yung si Satanas? Ano? Kailan? Kasi gusto ko malaman kailan. Kasi sabi niya organisasyon ng mga spiritual na entity or being or bayan ng Diyos, Israel ba yan? No, sabi niya. So kailan naglaban si Satanas at saka yung Israelita? Yun, itatanong natin sa kanya mamaya yan. Kasi sa Genesis 3:15, mapapansin nyo, yung babae diyan, hindi si Eve. Hindi si Eve, no? Yung Genesis 3:15, kapag tinignan ninyo, ang sabi diyan, no? Yung babae ang dudurog sa ulo ng ahas at ang ahas ang tutuklaw ng kanyang sakong. Okay. So ngayon, paglalabanin yung binhi ng dalawa, kaya nga mayroong binhi diyan no? May dalawang binhi diyan. Binhi ng ahas na binabanggit ni Kristo na kayo ay mga anak ng ulupong. Sino yon? Ito yung mga alagad ni Satanas. Ito yung mga hindi naniniwala sa kanya. Ikalawa, sino yung alagad o yung binhi diyan sa 12:17, yung sumusunod sa utos ng Diyos? Remember, ang utos ng Diyos, no? Ayan ang batayan natin at may patutuo ni Jesus. Ngayon, nasabi ni Kristo, ang aking mga kapatid at aking ina ay yaong sumusunod at tumutupad ng utos ng Diyos. Ibig sabihin nito, no, yung binabanggit na binhi diyan ay mga Kristiyano. Ngayon, yung mga binhi daw na yan, no, ay galing doon sa babae. Okay? Galing daw doon sa babae at itong babaeng ito, no, ay may mga binhi. So sino itong babaeng ito? Si Maria. According to John 19:25-27, si Santa Maria na mahal na Birhen ay ibinigay sa mga Kristiyano bilang kanilang ina, no? So gusto ko pong basahin sa inyo itong binabanggit sa John 19:25-27. Napakaliwanag po nito, no? Ibinigay siya sa mga Kristiyano. Okay? Gusto ko kasi maliwanagan si Maria patungkol dito, ay si Maricel patungkol dito, no? Ang sabi dito, ganito, 25-27, sabi niya, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, nakatayong katabi niya ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Okay? So tinanggap ng apostol, no, ni San Juan, itong si Maria at siya nga, no, paniniwala ng mga Kristiyano na si Maria ay ina ng simbahan, ina
ng mga Kristiyano. So therefore, mga kapatid, papaano tututulan ni Maria o ni Maricel, no, ni Maricel Moncada, itong aking stand, samantalang siya mismo umaamin na si Maria, siya yung nanganak kay Jesus. Okay? So ngayon, gusto ko malaman sa kanya, no? Kasi merong baha diyan eh. No, nagpadala yung dragon diyan ng baha. Ano yung baha? At ano yung 1,260 days diyan? No? Yan, gusto ko malaman sa kanya yan, no? Ngayon, gusto ko malaman ninyo, mga kapatid, ano? Ayan. Hindi mapapabulaanan ng kahit sino na may kakayahan si Jesus na iakyat ang kanyang ina. Ano? May kakayahang iakyat si Kristo doon sa kanyang ina. Ina niya na yun eh. No? Wala nang pakialam ng tao kung ano mangyari kay Santa Maria. Kasi nanay niya yun. No? Pwede niyang gawin kahit ano. Okay? So ngayon, mga kapatid, may babasahin ako sa inyo na ayun no. Okay, may babasahin ako sa inyo dito po sa aklat ng mga Korinto. Kasi may binabanggit niya si Apostol Pablo na umakyat siya doon sa ikatlong langit at may nakita siya na Kristiyano. No? Sino yung nakita niya na umakyat sa ikatlong langit? No, bibigyan ko po kayo ng konting background pagka binasa ko po 'yan, no. Ito basahin natin, no. Ayan. Kalawang Korinto 12:2. Sabi dito ganito, no. I know a man in Christ 14 years ago, whether in the body I cannot tell or whether out of the body I cannot tell. God knows. Such a one caught up in the third heaven, and I know such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell. God knows. No? How that he was caught up in the paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. Okay? Ngayon, mga kapatid, may binabanggit dyan si Apostol San Pablo na 14 years. Kailan po yan? Ano? Kailan po yung 14 years na yan? Okay. Si Apostol San Pablo, mga kapatid, tandaan ninyo, nung siya ay ma-convert, nasa taong 54, kung hindi ako nakakamali. No? Ayan. Sabi niya yung sinulat niya yan, yung mga Korinto na yan, 54 AD. Okay, according to the Catholic tradition. 54 AD, sinulat niya yan, no? So, pag may bibilang tayo ng 14 years, darating yan ng 40 AD. Okay, minus yan, no? 54 minus 14 equals 40 AD. Ngayon, yung 40 AD na yan, iyan yung pagkamatay, yung taon kung kailan namatay si Santa Maria. No? So, in the 14 years, mga kapatid, according to the tradition, no, si Maria, namatay siya ng 40 AD na tinatawag nating Dormition of Mary. Yung siya ay nakatulog at siya ay iniakyat doon sa langit. Okay? So, yan nga, no, siya ay inakyat sa langit, no, na habang siya ay natutulog, no, at nung inakyat siya sa langit, nakita ni Apostol San Pablo. Oo, sabi niya, di ba? Nung nakita niya na mayroong Kristiyano na iniakyat doon sa langit, hindi niya nakita, hindi niya kilala. Ano? So, pansinin ninyo, yung sulat doon sa taga-Korinto, 54 AD, pagkamatay ni Santa Maria ay 40 AD minus 14. Yung sinasabi ni San Pablo doon, no? Historical proven, no? Historical proven na iyon ay si Santa Maria. Last 2 no? minutes. Kasi, last 2 minutes. Iyan yung ating okay. Iyan yung ating point. Ano? Iyan yung ating point. Okay? Ngayon, puntahan natin yung sagot niya. Okay, total na itayo na natin at naipaliwanag na natin sa kanya kung ano yung binhi, sino yung babae, no, ano yung ginawa ng babae. Ngayon puntahan natin, tutol ba ang simbahang Katoliko na iyan ay tumutukoy sa Jerusalem? Actually, according to this, according to one of what you call this, commentary, no? Ay ang text na yun ay ambiguous. Bakit ambiguous? Kasi it can refer to the church
It can refer to Mary, it can refer to the Israelites. No, kasi yung 12 diyan, it may come doon sa 12 tribes of Israel. So, pag sinabi natin ambiguous, neither of the three interpretation, hindi natin nililimitahan. Ang kinokontrahan natin kay Maria sa gabi ito, hindi daw ito si Santa Maria. No? Ngayon, patunayan niya sa akin, no, na hindi ito si Santa Maria. No? Kasi ako doon sa stand niya, naniniwala ako doon na ito rin ay pwedeng pumatungkol sa Israel. Yun nga lang, pagdating diyan sa prophecy na yan, mas akma diyan si Santa Maria. No? At kaya ko ipaliwanag yan kung mahaba-haba ang oras. No? Gusto ko patunayan niyo na hindi si Maria yan according doon sa mga iba bang talata, no? Yung 1,260 days, yung baha, yung binhi, no? Gusto ko marinig sa kanya yon, no? At kung kailan naglaban yung dragon, ayan. So ngayon, gusto ko patunayan niya na hindi si Santa Maria ito. No? Again, ulitin ko, hindi ako tumututol sa kanya sa Israel dahil ito ay according to Catholic tradition, Okay. hindi nakalimita Time's up. kay Santa Maria. Time's up. Okay, maraming salamat, Brother Denmar, sa iyong stand. So, ready ka na ba, Sis Maricel, sa question and answer para sa inilatag niyang presentation? Ready na po, ready na. Okay, sige. Kung ready ka na, Sis Maricel, your time starts now. Okay. Una kong tanong, bro, Mar, Oo. inaamin mo ba na maraming applicable yung Revelation 12:1 na tumutukoy yan sa kay Maria, tumutukoy sa Iglesia, tumutukoy sa bayang Israel? Yes or no? Yes, according to the Catholic commentary, pero hindi lang yan nakapokus sa Maria. Pero sa aming mga Katoliko, iyan ay proof of assumption of Mary. Kaya patunayan mo sa akin na hindi si Maria. Okay. So, ibig sabihin, double standard ang yung aral batay sa Revelation 12:1 kasi maraming katuparan ang applicable sa Revelation 12:1, tama? Hindi double standard yon. Ang tawag doon ay exegesis. Yung sa'yo kasi ay exegesis na hindi mo kinuha yung ibang interpretation na pwede yan sa church, pwede yan sa Israelites, pwede yan kay Mary. Kaya kita mo sa cross-examination, no, ay hindi tayo masyadong nagkapagkaan. Next question. Okay, next question. Batay sa Revelation 12:1, saan nakita ni Apostol Juan ang babae? Sa lupa o sa langit? Nakita niya sa langit, nakatapak sa buwan, noon nakakorona ng bituin. Kaya kasi Santa Maria inakyat doon sa langit na tinatawag naming Dormitio of Mary. Yan ang tutulan mo. Okay, next question ko. So, inaamin mo ba ngayon na ang Revelation 12:1 ay isang hula na magaganap sa hinaharap? Yes or no? No. Ang revelation, bagamat siya ay symbolical, mga kaganapan niya na naganap na noon, nagaganap na nung panahon ni Kristo, magaganap pa sa hinaharap. Next Ang question. 12:1, naganap na yan. Okay, next question ko sa'yo. Kailan or magbigay ka ng time elements kung kailan naakyat si Maria sa langit? Ulitin ko yung aking sinasabi kanina. Yung Dormitio of Mary, 14 years minus 54 AD kung kailan tinulat ng mga Korinto, no? 40 AD namatay si Santa Maria. Yun, tutulan mo yon na hindi siya namatay at 40 AD. Next question. Next question. Okay, so ibig sabihin, okay, next question. Ibig sabihin, noong 40 AD, umakyat si Maria sa langit, tama ba? Mali.
hindi siya umakyat, kundi iniakyat. Iba yung assumption sa ascension. No? Kaya mali na sinasabi ko. Choppy. Next question. Okay. So batay sa sinabi mo kanina, no, na yung ginamit mo yung 2 Corinto 12:9. Tinatanggap mo ba na 12:2, sorry, no, 12:2. So inaamin mo ba na yung ibig sabihin ni Apostol Pablo dito ay mga Kristiyano ang nakita niya doon sa langit, tama o mali? Yes, correct. Kristiyano yung nakita niya. Kaya nga sabi niya, nakakita ako ng Kristiyano na inakyat sa katong langit. Hindi na ipatungkol kay Maria kasi siya ang unang Kristiyano. Okay, next question ako. Alin ang nauna na iniakyat sa langit? Si Kristo or yung si Maria? Naunang iniakyat. Pagka sabihin natin ganyan, si Jesus ay unang umakyat. Iba nga yung umakyat sa iniakyat. Ulitin ko, iba yung ascension sa assumption. No? Next Kaya question. mali yung tanong. Okay. Next question ko. So inaamin mo kung si Maria ay ina sa Revelation 12:5. Tinatanggap mo ba na siya rin ang anak sa Revelation 12:5 din? Kasi sabi mo, Iglesia ang babae dito rin sa Revelation 12:5. Agree ka ba or hindi? Hindi. Kasi sa Revelation 5, sabi niya, di ba nanganak siya? Nanganak. Sabi mo, si Kristo yan. Hindi sino nanay niya? Si Santa Maria. Okay, next question. Next question ko sa iyo, bro. Sabi mo kasi kanina, ina-affirm mo na ang katuparan sa Revelation 12:1 ay kay Maria at yung sa Iglesia. Ayun ang tanong ko sa iyo. Inaamin mo ba na yung si Maria ay anak rin niya yung Iglesia, nabilang din siya sa Iglesia? Tama o mali? Yes, si Santa Maria ay kabilang sa Iglesia at anak niya ang Iglesia. Kaya nga siya ay ina ng mga Kristiyano. John 19:25-27. Okay. Next question. So, ibig mo sabihin, siya rin ang anak, siya rin ang ina, siya rin ang anak. Tama? Mali. Ang sabi ko, siya ay ina doon sa Revelation 12. Wala ko sinasabi na siya ay anak. Sabi ko, siya ay ina ng mga Kristiyano. Okay. So, tinatanggap mo ba na si Maria ay Kristiyano din na nabibilang sa Iglesia? Tama o mali? Tama, si Maria ay kabilang doon sa Iglesia. Pero siya ay itinanghal ng Diyos. Kaya nga sabi, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Siya ang ina ng simbahan. No, hindi lang siya basta miyembro, ina ng simbahan. Next question. Okay, next question ko sa'yo. Okay, so next question ko sa'yo. So, ibig sabihin nga, si Maria ay ina at siya rin ang anak dahil sabi mo kanina, nabibilang siya sa Iglesia. Tama o mali? Mali. Yung anak doon sa Revelation 12:5 ay si Kristo. Hindi mo mapipwede na si Maria doon. Okay, kasi yung babae doon na nanganganak si Maria. Hindi naman pwede na si Maria, panganak na Maria. Time's up. Yun, maraming salamat. So, time's up na tayo. So, dadako na tayo sa ating rebuttal, no? Pero bago tayo dumako sa ating rebuttal, no? Tayo muna mag-commercial break. Maraming salamat. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you!
Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. I love Debaters Convention. Rock and roll! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi everyone, this is Ishin Lee. Please watch Debaters Convention. Thank you. Keep safe. Okay, yun. Muli, nagbabalik ang Debaters Convention. Salamat sa mga nanonood. So, natapos na tayo sa rebuttal portion. So, Sis Maricel, ready ka na ba? Ready na po. Okay, kung ready ka na, your 10 minutes will start now. Okay. Una mga viewers, no, mga kaibigan, napansin niyo po, nasa negative side siya. So, hindi niya nire-rebut yung mga nilatag ko, like yung Jeremias 3:14, Efeso 5, 5:22 to 27, no? At yung mga, hindi niya giniba yung ginamit kong termino na ang babae na makasagisag ay tumutukoy sa isang organisasyon, no? Ngayon, sinabi ko pa kanina, batay sa Revelation 1:1, na itong Revelation 12:1 ay isa itong pangitain or hula na magaganap sa hinaharap. Ang problema ng ating kausap ay nagtutrubak siya doon sa pagpanganak ni Maria kay Jesus sa literal. So, ang aming focus ngayon mga viewers, mga kaibigan, sa Revelation 12:1, dahil ako ang nasa affirmative, so dapat siya ang kumbaga, ako ang, kumbaga, tawag nito, ako yung sasalubugin niya, no? Kaya kung mapansin niyo po, sinabi niya kanina na dalawa daw yung Jesus anak ni Maria. No? Wala akong tutuloon dahil ipinanganak talaga si Jesus ni Maria sa literal. Ang kwento sa Revelation 12:9, anak si Jesus sa diwang siya ay sa simbolikal na babae dito. Dahil nga sa sinabi ko na, simbolikal na babae dito, hindi literal na si Maria. Kaya ginagamit ko ang termino kanina na makasagisag na babae. So ngayon, ano bang tinutukoy sa, gusto niya malaman yung sa 5, no? Sa 5. Ito yung babasahin ko, no? Sa Revelation 12:5, itong sabi. At siya'y nanganak ng isang lalaki na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang lubungan. Ito, yung tinutukoy dito, hindi ito tumutukoy kay Maria kung saan ito tumubak mo doon sa chapter 1 ng Lucas dahil hula ang Revelation 12. Ngayon, sino tinutukoy dito? Inaamin ko na yung si Jesus ay anak sa babae dito sa Jerusalem sa itaas. Kasi nga, Revelation 12:1 ang aming focus, hindi doon sa kay Maria na pagpanganak na literal. Ayun, ano ang tinutukoy dito? Siyempre, si Jesus ay maghahari. No? So, ano ang katuparan dito? Mayroong katuparan
viewers, sa awit 2:9, awit 102, Daniel 2:44. Ito po yung kaharian na lumitaw, na magiging kumbaga magiging outlet sa kaharian ng Diyos doon sa langit. No, tinatawag itong Messianic Kingdom. Kaya paano magiging katuparan ito ni Maria? No? Halimbawa, binanggit sa Colosas, no? Basahin kong Colosas. Colosas 1:13. May binanggit dito, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So sa ibang termino, Messianic Kingdom ito. Kaya ang ginagamit ng termino sa Revelation 12:1 ay ipinanganak na lalaki, no, na si Jesus. Pero hindi literal na tumutukoy ito kay Maria. Dahil nga makasagisag na babae at tinutukoy dito. Kaya mayroong connection dito sa Genesis 3:15. O hindi ko natanong kanina, may kinalaman sa Genesis 3:15 kasi nagkulang yung oras ko. Mamaya magtanong ako sa Genesis 3:15. Kung mapansin niyo po sa Genesis 3:15, no? Balikan ko, basahin ko muna ang Genesis 3:15. Ito ang sabi, At ang 3:15, no? Sabi dito, may connection ito mga viewers sa Revelation 12:1. Sabi dito, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng supling mo at ang supling niya. Dudurugin ng supling niya ang ulo mo at sugatan mo ito sa takong. So maliwanag na dito pa lang, no, dalawang organisasyon ang tinutukoy dito. Organisasyon ng Diyos at organisasyon ng Diablo or si Satanas. Kaya mapansin mo mga viewers, pagdating sa Revelation 12, no? Pagdating sa Revelation 12, mayroong nangyari na digmaan, no? Batay sa Revelation 7, Revelation 12:7, sabi dito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. No? Kung i-check niyo sa patuloy ng basahe, ay nanalo po yung si Miguel Arcangel dito na tumutukoy kay Kristo. Ayun. Bakit niya sabihin na ito sa Genesis 15 si Maria na naman? No? Kaya mali yung pangunawa niya na si Maria. Dahil ang tinanong ko kanina, kung si Maria ba ay anak rin siya sa mismong sarili niya? Kasi ang senaryo kasi sa Roman Catholic, yung si Maria ay ina. Yun, ang kanilang yun din sa isang tawag ito, katuparan ay yung iglesia. So ibig sabihin, kung standard yung aral, dahil maliban kay Maria, iglesia pa rin ang aralin ng sa isang ilang katuparan. Ibig sabihin, nagiging anak si Maria sa sarili niya. Kung ganun ang logic ng tawag ito RCC. So hindi po, batay nga sa sinabi ko kanina sa Galatia 4:25-26, na yung si Apostol Pablo ay nag-claim na yung Jerusalem sa itaas ay ina nila. Kaya dito sa buong Biblia, kung hindi ako nagkakamali, sa Genesis 3:15, Galatia 4:26, no? At saka Revelation 12:1, iisa ang babae na tinutukoy dito. Yung langit ng kumbaga heavenly organization, no, na binigyan ng termino Jerusalem sa itaas. Kaya paano magiba ng ating kausap, hindi naman niya sinasalubong yung ating argumento ng ating presentation kanina. Ngayon, sinabi niya, anong puntos ng ating kausap na sabihin niya, kung halimbawa namatay si Maria sa 1480, wala namang problema. Kung halimbawa namatay si Maria, no? At halimbawa, kung inaamin ko kanina na si Maria ay anak ni Jesus, si Maria ay anak niya si Jesus, walang problema kasi nakasulat niya sa Biblia. Mayroon ba akong problema dyan na nakasulat sa Biblia? Wala. Kung anong nakasulat sa Biblia, okay ako. Wala akong problema. Ang tinutulak ko, yung pangunawa nila sa Revelation 12:1 kasi dito kami nakapokus. Ngayon, mayroon bang hula or mayroon bang vision na magtutrubak sa magbabakuan siya. Hindi, maling senaryo yung ating kausap. Moderator, ilang oras na ba yung natira ko, moderator? Ayun po.
Hello? Moderator? Okay. Okay. Kaya ito mga viewers, no, maliwanag, gusto ko munang i-define yung organization, no, kasi hindi ito sinalubong ng ating kausap, no, yung terminong babae na makasagisag na paraan ay tumutukoy ito sa isang organisasyon, no. Halimbawa, binanggit sa Merriam-Webster, organization, the act of process of organizing, of a being organized. Kaya mapansin nyo, yung sa bansang Israel ay isang organisasyon yan. O, pagdating naman sa Revelation, yung babae ay isang organisasyon ng Diyos yan, na sumasagisa, or mayroon siyang anak na si Kristo at yung ibang binhi na mga identity Christian. Ibig sabihin, yung anak ng babae sa Revelation 12:1, ang una ay si Kristo, pangalawa yung iglesia. Kaya mapansin ninyo, si Kristo yung ulo sa iglesia at inuring si Kristo yung asawa sa iglesia, na yung babae rin yung iglesia. Pero mapansin mo dito sa Revelation 12:1, ang kanyang asawa ay yung ama, si Jehovah. Kaya hindi mo pwede sabihin na dalawa ang katuparan, na siya rin yung ina, tapos ang anak niya ay iglesia, tapos nabibilang siya sa iglesia. Maling senaryo, no? Kaya itanong ko mamaya kanina ko, mamaya sa second point examination, may pinalapon sa Revelation, Genesis 3:15, kung ano ang unawa niya doon, kung magpupulit pa ito sa Revelation 12:1, ang yung kaganapan sa Genesis 3:15 down to Revelation 12:1, kasi parang ito na sa Revelation 12:1. Ngayon, ang tinig dyan, doon lang siya nakapokus sa literal na pagkaanak ni Jesus at Maria. Wala kang puntos doon. Ayun. At ibain yung argumento ko, may kinalaman sa terminong organisasyon na ginagamit sa makasunod. Pinanggit din sa sa Apocalypse 12:10, no? Apocalypse 14. Moderator, may naririnig sa background. Paki-mute ka. Okay. Apocalypse 5:9-10. Moderator, mag-mute ka, Brother Nash. May naririnig sa background. Okay. Ulitin mo po, no? Hindi ko, may naririnig, may nagsasalita sa background mo. Mute. Okay, proceed na ba ako? Okay. 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 So, yan po mga viewers, yung pinabanggit ko sa Revelation 12:1, tumutukoy yan sa Jerusalem sa itaas, or tumutukoy sa organization ng Diyos sa langit na may binubuo na mga spiritual na mga being. Halimbawa, yung bayang Israel ay mayroong binubuo ng mga tao, no? Ibig sabihin, kung mayroong organisasyon ang Diyos dito sa lupa, mayroon rin Okay sis, organisasyon time na. doon sa langit. Hands up na. So, yung umuugong na, Okay. mic, sa'yo yata yun, sis Maricel. Grounded yata yung headset mo. Ayan. Ay, yan. Oo. Ba? Yan. Sige nga, sound check nga tayo. Okay na. Oo. So anyways, Brother Mar, ready ka na ba sa question and answer? Pwede na. Okay. Kung ready ka na, your time starts now. Okay, Maricel, no, magandang gabi. No? So, ang tanong ko, ulitin ko yung tanong ko kanina, yung babae ba sa Revelation 12:5 ay nanganak? Oo o hindi? 12:5? Okay. Yes, nanganak nga yung Revelation 12:1, no? Na babae ay nanganak. Tama, nanganak. Pero Okay. hindi ito tumutukoy kay Maria na siya yung nanganak. Sino yung ipinanganak ng babae diyan sa Revelation 12:5? Okay. Ang ginamit na termino ay tumutukoy kay Kristo, no? At yung sa Revelation 12:17 na mayroong iglesia na nalalabi na mga binhi. Ito yung anak. Pero ang pinaka-point dito ay yung literal na
pagpanganak ay hindi gaya ng literal na pag-anak ni Maria. Hindi po ganon. Walang Okay, senaryo next doon. Walang question. senaryo dito. Ngayon, tanong ko sa iyo, Maricel, sino yung naglihi at nagpanganak kay Kristo? Kung si Kristo yung bata diyan, sino? Okay. Sa Revelation 12:1 nga, yung Jerusalem sa itaas, sa Revelation 12:1. Revelation 12:1, yung nanganak dito. Yan ang sagot ko. Okay. Tinatanggap mo ba na sa Mateo 1:20, si Maria ay naglilihi, no, at pangangalanan ng Jesus? Oo o hindi? Yes, ito. Wala nga problema. Dahil inaamin ko naman na si Maria ay literal ng anak ni Kristo, no? Pero ang focus ko dito ay Revelation 12:1 ay hindi naman si Maria ito dahil nga ito ay sumasagisag na Jerusalem sa itaas o tumutukoy sa isang organisasyon sa Diyos doon sa Okay. langit na may anak na iglesia at Okay, saka okay. ni Kristo. Okay, iwanan na kita diyan, no? Ngayon, ang tanong ko, Sister Maricel, no, kaya bang iakyat ni Jesus yung kanyang nanay sa langit? Oo o hindi? Yes. Kung ito ay si Maria ay walang kasalanan o alam naman natin na siya ay Kristiyano. So qualified siya magiging anointed Christian batay sa Acts chapter 2, no? Kasali si Maria diyan na nagiging anointed Christian kaya yes, ako yes. Okay, next question. Naniniwala ka ba na yung libro ng Revelation ay mga propesiya na naganap na sa Israel, nagaganap pa lang nung panahon ni Jesus at magaganap pa sa hinaharap? Oo o hindi? No. Kadalasan ang sa Revelation 12, Revelation sa aklat ng Revelation ay tumutukoy sa hinaharap. Nung isinulat yan ni Apostol Juan doon sa Patmos around 98 AD, ay tumutukoy yan sa mga pangitain na magaganap sa hinaharap, hindi magbabalik doon sa throwback sa panahon ng Okay, kay Maria. next question. Okay, next question. Ngayon, according dito sa isang protestanteng commentary, itong Matthew Henry Bible Commentary, ang Book of Revelation, according to him, sabi niya dito, the Book of Revelation interprets the revelation of Jesus, whether in the events according to the New Testament and to the future events which will happen in the near future, according to him. Tinatanggap mo ba ito? Oo o hindi? Okay. Yes and no ang sagot ko. No, yes and no ang sagot ko. Tinatanggap ko yes yung mga future events na magaganap. Pero pag sinabing nagtutrobak ito sa yung vision, no, yung vision ay magtutrobak ito sa pangyayari sa first century, ay hindi ako tanggap. Okay. Sino ang dapat paniwalaan sa inyong dalawa? Yung protestanteng scholar o ikaw? Okay, both side. Bakit? Both side. Ito. Hindi ako nag-conclude na mali lahat yung sinasabi ng external reference mo. Kundi mayroon siyang mali, mayroon ring tama. Kaya doon ako mag-stick sa tama. Kasi connected yan sa aking stand at batay na rin sa pag-aaral ko sa Biblia na yung revelation ay kadalasan na magaganap o pagbubunyag yan sa hinaharap, hindi sa Okay. pagtutrubak doon sa panahon ni Maria. Okay, sige. Okay. Tinatanggap mo ba na yung binti dyan sa Revelation 12:1 ay hindi yung babae na nasa Revelation? Tinatanggap mo ba? Oo o hindi? Yung binhi sa Revelation 12:1, Revelation 12:5 at saka 17? Yes, konektado sa Genesis No, nasa 3:15 yan. 17. 17:5, Hindi, ulitin ko i-clarify mo. tanong. Hindi, wait lang, Sige, ulitin ko yung tanong. Paki-rephrase, sige. Tinatanggap mo ba? Oo, tinatanggap mo ba na yung babae sa Revelation ay hindi yung binti diyan, kundi siya yung
ina ng mga binhi na binabanggit dyan sa Revelation 12:17? Oo o hindi? Ito, hindi. Ito ha, yung Revelation 12:1 na itong babae dito, ay hindi siya rin ang binhi sa Revelation 12:17. Dahil ang binhi na tinutukoy sa Revelation 12:17 ay ito yung mga nalabi, no, or mga membro ng iglesia or iglesia. So hindi siya pwede Okay. na siya rin ang binhi. Okay. Okay, next question. Sa karamihan ng mga Protestant scholars, tinatanggap mo ba na si Maria ay ina ng mga Kristiyano batay sa Juan 19:25 hanggang 27? Oo o hindi? No. Walang binanggit sa Biblia na si Maria ay ina ng Kristiyano. Ang binanggit lang sa Biblia, si Kristo yung ulo sa Kristiyano. Okay, next question. Sayang. Sayang. Yun. Okay. Sige. Yan, no? Mainit. Sige. Mainit ang labanan ngayon. No? So, Brother Delmar, bago tayo magbasa ng mga comments, no? Dito muna tayo sa rebuttal. So, after question and answer sa sige. rebuttal, magbasa tayo ng comments. So, ready ka na, Bro Delmar, sa iyong rebuttal? Ready na. Oo, ready na bro. Eh, kung ready na, bibigyan na kita ng time. So, your time starts now. Sige. Okay, isang mapagpalang gabi muli sa atin lahat mga kapatid. Ngayon, sinasabi niya, hindi ko daw binabasag yung kanyang stand. Pero according to her, hindi daw ito si Maria. Kaya nga pinipilit ko na ito si Maria eh. Pinipilit ko sa kanya, tinatanong ko sa kanya, yung babae ba dyan, no, ay nanganak kay Kristo? Sagot niya, oo. No? Ngayon, tinatanong ko siya, doon sa Mateo 1:20, no, si Maria ba ang nanganak dyan kay Kristo? Pabasahin natin. Sino yun? Sabi niya kasi, hindi si Maria ang naglihi at nanganak dyan. Yung babae daw, nasa Revelation 12, ganyan. Ngayon, basahin natin kasi tinanggihan niya ito talata eh. Okay, narinig niyo naman yung sa record eh. Matthew chapter 1 verse 20. Sabi diyan, natapos samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanyang panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangangalan niyan itatawag mo sa kanya ay Jesus. Maliwanag mga kapatid na yung naglilihi at yung nanganak, no, nagdadalang tao kay Jesus, walang iba si Santa Maria. Oh, ano ba yan? Hindi makuha ni Maricel ito? Napakadaling logika. No? Hindi niya makuha. Okay? Ngayon, second, tinatanggi niya na si Maria ay ina ng mga Kristiyano, bagaman stand niya rin sa Revelation 12:17 na yung binhi dito ay mga Kristiyano. Ulitin ko nga po yung basa. Si Juan ba hindi Kristiyano para sa'yo? O ito ha, John 19, Tagalogin ko na para maganda para sa'yo pandinig. 19:25-27, sabi diyan na magkagayo yung sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Si Juan ba hindi Kristiyano? Ha? Sa mga komentaryo, sister, kahit si Pastor Rosendo na aking nakadebate, tinanggap niya na si Santa Maria ay ina ng mga Kristiyano. No? Kasi ibig sabihin lang nito, Maricel, hindi mo nanay si Maria, hindi binigay sa iyo ni Jesus. No? Ito kasing si Juan, tandaan ninyo ha, ang ina at ang alagad ni Jesus ay ang sumusunod sa utos ng Diyos. Saan po natin mababasa yan? Mababasa po natin yan sa aklat tinang Juan, no? Dito po sa Juan, no? 14:15, no? Kung ako inyo iniibigay, tutuparin ninyo ang aking mga utos. And according doon, no? Sa Gospel of John, no? Yung ina at kapatid ni Jesus ay siyang mga tumutupad ng utos ng Diyos. So therefore, yung alagad ni Kristo sumusunod sa utos ng Diyos.
Si Juan ay representante ng mga Kristiyano. Therefore, si Maria ay ina ng mga Kristiyano. No, ng mga binhi doon sa Revelation. Okay. Next, tayo doon sa binabanggit niya na yung Revelation daw ay patungkol lamang sa mga bagay na nasa hinaharap. No? Para sabihin ko kay Maricel, no, yung mga bagay sa Revelation, gaya nito, sabihin ko sa iyo Maricel, para ikaw ay matuto ng prophecy, ito nasa Revelation 13, nangyari ito sa panahon ni Antiochus Epiphanes. No? Nangyari ito sa panahon ni Antiochus Epiphanes. Okay? Nangyari na ito dati pa. Oh. And yung Revelation 17, nangyari ito noon tumalikod ang bayang Israel at nakipagkasundo sa mga paganong Roma. Kaya nga babaeng matutot eh. No, nakisanib doon sa mga Israelita. No, para itong 70 AD na pagkatumba ng templo maganap sa pamamagitan ng propesiya. No? Ngayon, paano mo masasabi na puro hinaharap lang 'yan? Eh ikaw nga mismo umamin ka, no, na tinatanggap mo yung sinasabi ng scholar. Ibig sabihin nito, wala kang kredibilidad na questionin yung scholar at sabihin mo ikaw ay mas tama at siya ay mali. Ito ay scholar to eh. Ano ba yung kredibilidad mo para tutulan yung scholar na nagsabi nito? No? Wala kang kredibilidad. No? Ngayon, bakit hindi ko, kako sabi mo, hindi ko binabasag? Eh kasi totoo naman eh. Ang interpretasyon niyan, simbahan, si Maria, mga Israelita. Tama naman. Ang tinutuwid ko sa'yo, hindi lang yung patungkol sa simbahan, kundi patungkol din kay Maria. No, kanina inaamin mo na kayang iakyat ni Jesus si Santa Maria. Inaamin mo yan. Sabi mo, oo. No? Kayang iakyat. Therefore, si Maria maaaring nakita ni San Pablo sa langit. Hindi mo ginalaw yung aking sinasabi. No, yung sa Corinto 12:2 na nakakita si Pablo ng isang Kristiyano na iniakyat doon sa ikatlong langit. Oh. Hindi mo ginalaw 'yon. Ah? Kasi alam mo na sa 54 AD nung sinusulat ni Apostol San Pablo yan sa mga taga-Corinto, pag inatras mo ng 14 years na binabanggit niya, kamatayan ni Mary yun kung kailan siya iniakyat ng Diyos sa langit. No? Ngayon, punta tayo dun sa sinasabi mong asawa ng babae. No? Correct ka doon. Ang asawa ng babae diyan ay yung Diyos. Sino? Ang asawa po ni Maria, no? Ayon sa dogma ng simbahan ay ang Espiritu Santo. Kaya ko tinanong sa iyo, no? Sabi mo dito sa Lucas chapter 1 verse 35. Basahin natin ngayon talata. Lucas chapter 1 verse 35. No, sino yung tatay ni Jesus? Ayan, no? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na panganganak, banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Sino ang asawa ng ni Santa Maria? No, esposo ng mahal na birhen. Walang iba kundi ang Espiritu Santo na tinutukoy diyan sa talata. No, so napatunayan ko sa iyo, Sister Maricel, na itong si Maria, lahat ng mga bagay mula sa Lucas, sa Genesis, sa Corinto, yan ay patungkol kay Santa Maria, lahat yan yung nasa Apokalipsis 12. No? Ngayon, wala kang puntos. Bakit? Kasi hindi mo naman tinutulan kung bakit hindi si Maria eh. Puro ka symbolical. Alam mo sis, kaya nga symbolical kasi may nire-represent. Ano yung nire-representa niyan, no? Propesiya nga eh. Ibig sabihin, nangyari noon. Maaari siya nangyari noon. No? Hindi nangyari sa hinaharap. Kasi yung 2,260 days na yan, no? Nagsimula yan, sister, para ano ko sa iyo ha, sa pagtatayo doon sa templo nung panahon ni Haring Artaxerxes. No? Panahon ni Darius, panahon ni Ciro, no, itinatayo ang templo
Yung 70 weeks, yung 1,260 days, nagsimula sa panahon ni Daniel. Oh, iba? Yung mga talatang yan na nasa Revelation, hindi lang sa hinaharap, kundi pati doon sa mga nangyayari sa nakaraan. Kaya napatunayan ko sa iyo, sister, hindi lang yan in the future. No? Maaaring aplikante yan doon sa nakaraan. No? Ang isa diyan, nakatuparan niya na dire-representa ay yung panganganak ni Santa Maria kay Jesus. Okay? Ngayon, ang tutulan mo, hindi si Maria. Ulitin ko, hindi si Maria ang babae yan. Magpakita ka sa akin ng talata na hindi maaaring si Maria yan. Yung nanganak kay Jesus na iniakyat sa langit, no? At hindi rin siya yung ina ng mga binhi o ng mga Kristiyanong sumusunod sa utos ng Diyos. Patunayan mo sa akin yan, no? Tutulan mo yan, itanong mo yan, hihintayin ko sa iyo. Pero kapag wala ka na ilabas, wala ka na ilabas na patunay na hindi si Santa Maria yan, nananatiling nakatayo yung aking tindig na si Maria ang babaeng nasa Apokalipsis 12:1. No? So ngayon, hanggang dito muna yung aking rebuttal, no? Sana mapakinggan ko. No? Sana mapakinggan ko sa iyo, no? Yung hinahanap ko sa iyo na patutunayan mo sa gabing ito. Ano? So moderator, wini-wave ko na yung aking time. Wala ka na mai-wave, brother, kasi time na rin. Oo, na-consume mo yung oras mo ng buo. So anyways, ready ka na ba, Sis Maricel, sa question and answer? Ready na? Okay, sige. Ready ka na, your time starts now. Okay. Tanungin kita sa Galatia 4:26. Tinatanggap mo ba ang talata na yung Jerusalem sa itaas ay ina nila Apostol Pablo? Tama o mali? Yes or no? Yes or no? Wait lang, hindi ko pa nababasa yung ano eh. Hindi ko pa nababasa basahin ko yung... muna. Basahin Sige, ko, i-premise ko. Sabi dito, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Sabi dito, tinatanggap mo ba na yung Jerusalem sa itaas ay ina nila Apostol Pablo? Yes or no? Yes, tinatanggap ko yung nasa talata, pero yung interpretation mo tungkol sa talata, hindi ko tinatanggap. No? Tanggap ko yung nasa Biblia, nakasulat yan eh. Pero yung interpretation mo, wala sa Bible. Next question. Next question. Sino itong Jerusalem sa itaas na ina ni Apostol Pablo? Okay. Si Santa Maria, yung ina ni San Pablo. Kasi nga, binigay siya sa mga Kristiyano. 1:19 verse 25 to 27. So, ang ina ng lahat ng mga Kristiyano, yung nanay din ni Jesus. Sabi doon, di ba? At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Next question ako. So, ibig mo sabihin, itong Jerusalem sa itaas ay siya rin si Maria. Tama o mali? Tama. Kasi yung Jerusalem na yan, sister, para sabihin ko sa iyo, again, yan ay spiritual na kumakatawan sa mga Kristiyano. Kasi yung Jerusalem ngayon, yung bagong Jerusalem ay naalipin sa kasalanan. Kasi noon yung Jerusalem ay naalipin sa Ehipto. No, si Santa Maria at yung mga Kristiyano naalipin sa kasalanan, no, dahil kay Adan at Eva. Pero sa pamamagitan ni Santa Maria, ang kaligtasan ay sumaatin. No? Ay next question. Next question ako. Ito bang bagong Jerusalem na binabanggit mo ay siya rin ba ang Jerusalem sa itaas? Yes or no? Ulitin ko yung sagot, no? Yes, kasi nga 'di ba, sa yung Jerusalem, no? Yung mga Kristiyano, yan ang bagong Jerusalem. No? Mga Kristiyano, kasama diyan si Santa Maria.
No? Next question ako. Next question. Okay. Ginamit mo ang 2 Korinto, no? 12, 2 Korinto 12:1-3. Ito ba ay pangitain? Yes or no? Yes, pangitain yan. Di ba? Sabi niya, at nakita ko. Pinakita kay San Juan yung mga nangyayari na. O nangyayari na Okay. yun. Okay. Next question ako. Kailan po ba naganap tong ito? Kailan po ba naganap ang 2 Corinto chapter 13? Kailan ba ito naganap na pangitain? Yung alin? Yung 2 Corinto chapter 13, kailan po ito naganap na pangitain? Sabi ko. 2 Corinto chapter 13, yung binasa ko kanina. Yung binabanggit mo kaninang talata, no? 12 pala, 12. Sorry ha, 12. Yung 12:1-3. Kailan ito naganap na pangitain? Naganap yan, no? 40 AD nga. Kasi 14 years pagkatapos isulat ni San Pablo, sulatan niya yung mga taga-Corinto. No? Ayan yung aking sagot. Nangyari yan, nung kapatay si Santa Maria, iniakyat sa langit, 40 AD. Okay. So next question ako. Agree ka ba na yung 2 Corinto ay isinulat noong around 60 AD at hindi 40 AD? Wala akong sinabi na 40 AD sinulat. Ang sabi, 54 to 60 AD sinulat yan. 54 minus 14 equals 40 years. No? 14 years na nakasulat doon sa verse na sinabi ni Pablo na may nakita siya. Okay. So, ibig sabihin, yung pangitain pala ni Apostol Pablo na nakita niya si Maria na umakyat sa langit sa 2 Corinto 12:1-3. So, ibig sabihin, nagtutrubak ito sa 40 AD at hindi sa 50 to 60 AD. Tama o mali? Mali nga kasi nga, ang sabi mo, umakyat si Maria, hindi niya umakyat yan, kulit mo eh. Iniakyat tong 40 AD. Sige nga, iniakyat. Sige. Nagsulat si Pablo, 54 AD. Nakita ni Pablo yung nangyari noon. No? Yung nangyari noon, nakita ni Pablo. Next question. Okay, next question ako. Doon sa Lucas 1:35, sabi mo kasi kanina na ang banal na espiritu ay asawa ni Maria. Tanong ko, mayroon ka bang mabasa doon sa Lucas 1:35 na yung banal na espiritu ay asawa ni Maria? Yes or no? No, wala akong mababasa letra por letra, pero may mababasa ako na may diwa sa talata. Ang sabi doon, nililiman siya ng Espiritu Santo, naglihi at nanganak at tatawagin Jesus. Next question. Okay. So tinatanggap mo ngayon na mali yung pagkaunawa mo. Dahil sabi mo kanina na yung banal na espiritu ay asawa ni Maria, pero in-upper mo ngayon na wala kang mababasa sa Biblia. Tama o mali? Mali. Sabi ko, ang tinatanggihan ko, wala akong mababasa na letra por letra, pero may mababasa ako na may diwa. Diba sabi niya, nililiman siya, naglihi, at Santa Maria ay nanganak. Yun. So, time na, no? So, bago tayo dumako sa conclusion, so basa muna tayo ng mga comments online. No? Kaya basahin natin yung mga comments sa online. Wait. Check lang natin. So, ano nga pala, no? Happy viewing na nandito dito sa loob. Si brother, pangalan niya? Si Depensa.
Ayan, so happy viewing po, brother. No? So check natin yung comment sa live. Mainit Yun, meron tayong maraming comments So, magandang paksa ito ayon kay Brother Fernando Camacho. Baka merong gustong magpa-unlock, no? Challenge ko mga RCC. Patunayan po ng RCC apologies na ang asawa ni Maria ay ang Diyos. Yan. So, sa ibaba naman, no? Sabi dito, si Erson Casas, ibababa mo lang po hanggang 5 ang babae ay nanganak ng isang sanggol na maghahari sa mundo. So, kay Melinlen Resurrection, nasa tapat ako ng imahe ni Mama Mary, sakto watching from Kuwait. So, happy viewing po sa mga taga Kuwait. So, dito naman kay Brother Jericho o Charon, go bro Denmark. Si Brother Russia, saan yung room na to? Pakipasa nga kay Brother Russia yung room. Bro Denmark. So habang ako'y nagbabasa, so sabi ni Brother Russia, laban lang. Ayan. Ito naman si Kuya Red. No, preserve yung babae sa Mikas 5:3 at naganap sa Luke 1:31. Yan, no? So, most relevant. So, sa ngayon, yan muna babasahin natin dahil pagkahaba-haba, kulang tayo ng oras. So, dadako na tayo sa ating sa conclusion. So, our conclusion is 5 minutes. Tama ba, mga debaters? 5 minutes? Okay, so kung 5 minutes, mauuna muna si Brother Denmark. No? At mahuhuli ang ating affirmative na si Sis Maria. Okay. So, Bro Denmark, so ready ka na for your 5 minutes? Okay, ready na po ako. Bro Denmark, so your time starts now. Take it away. Okay. Mga mahal na kapatid, nakita niyo po, na hindi niya talaga natutulan hanggang sa dulo na si Maria, yun ang anak kay Jesus, no? At hindi niya natutulan na si Maria ay iniakyat sa langit. Gusto ko sana mapakinggan yun na tutulan niya na iniakyat sa langit si Santa Maria. At tutulan niya na si Santa Maria ay ina ng mga Kristiyano at at siya ay nanganak kay Kristo o kay Jesus. No? Gusto ko sana marinig sa kanya yun nga lang hindi ko narinig. No? Kaya po tayo mga Katoliko, solido po ang ating pananampalataya na si Santa Maria, ang babae sa Revelation chapter 12 verse 1, dahil napatunayan ko po according sa Bible na si Maria ay ina ng mga Kristiyano, Juan 19:25 hanggang 27. Si Maria ay ina ni Kristo o ina ng Diyos, anak, no, na nasa Lucas chapter 1 verse 35 and Matthew chapter 1 verse 20. No? At si Santa Maria din ay iniakyat sa langit. Ano katunayan natin? Unang Korinto 12:2 hanggang 4 o hanggang 3. Hindi niya natutulan ito. No? Hindi niya tinutulan. Gusto ko matutulan niya ito at saka yung pahayag niya na pag-amin niya na hindi niya tinatakwil ang interpretasyon ng isang scholar na yung nangyari sa Revelation ay nangyari sa nakaraan. Ano? So, hindi niya natutunan yon. Again, muli, nakatayo ang aking paksa, no? Yung aking patutunayan hanggang sa mga oras na ito. Ngayon, si Santa Maria ay may putong na 12 bituin. Bakit? Kasi siya nga ay ina ng mga Kristiyano, reyna ng mga Kristiyano sapagkat si Kristo hari sa kaharian na ipinamana sa kanya ni David. Sino ang reyna sa panahon ni David? Yung nanay niya. No? Sino yung nanay niya? No?
yung Queen Mother na si Bathsheba. No? Kasi hindi pa pwede maging reyna yung napakaraming asawa ni David. So sino ang reyna? Yung babae na nanay niya, no? Yung Queen Mother. So si Kristo ang hari, si Santa Maria ang reyna at may putong 12 bituin na sumisimbolo sa mga apostol na siyang anak niya, no? Na siyang anak niya at ito nga yung mga binhi ng babae, no? Yung mga Kristiyano, no? Okay? So ngayon, baka itanong ni Maricel, no? Nakatapak sa buwan si Santa Maria. Correct. No? Kasi napakarami sana akong babasahin dito, mga accounts galing kay Augustine, kay Eusebius, kay sino pa itong mga santo ito. No? Si Justin Martyr, ayan. No? Mga unang Kristiyano na nagpahayag na si Santa Maria ay siya nga yung katuparan ng Revelations chapter 12 verse 1. No? Ngayon, no, patunayan niya sa atin, sa conclusion, hihintayin ko pa rin, no, na maitayo niya, no, na maitayo niya na hindi talaga si Santa Maria ito. No? Unless mapatunayan niya sa atin na hindi ito si Santa Maria, ay mawawala yung aking stand at baka maniwala ako sa kanya. Pero hanggat maaari, hindi niya pa na tatanggal yung aking ginawang bakod. Tatlo yun, ha? Nanay ni Jesus si Santa Maria, Revelations chapter 12 verse 5, no? Si Maria ay ina ng mga Kristiyano, si Maria ay iniakyat sa langit. Hangga't hindi niya natitibag yung tatlong yon, nananatili nakatayo ang aking stand. Ano? At ngayon, sino man ang magbibigay na interpretation dito? Ang sabi sa Matthew chapter 16 verse 19, tanging ang simbahan o yung simbahang itinatag ni Kristo ang siyang may karapatang magbigay ng interpretasyon sa mga talata ng nasa Biblia. No, kung sabihin ng simbahan na ito ay si Santa Maria, ay hindi dapat tutulan ito ni Maricel sapagkat ito yung desisyon ng Iglesia noong unang siglo. No? Kailan po nangyari yan? Ano? Remember, ang dogmang ito, mga kapatid, Time. Okay. ang dogmang ito, no, ay Sorry. Okay, sige. Dito tayo, no? Time na eh. Maganda yung latagan, ano? So, maganda rin kay Sis Maricel. So, Sis Maricel, ready ka na for your 5 minutes? Conclusion? Ready na po, ready na. Okay, sige. Kung ready ka na, Sis Maricel, take it away, Sis Maricel. Okay? Ang isa sa mga malakas niyang ginamit kanina na para patunayan na yung si Maria ay siya rin sa Revelation 12:1 ay ang 2 Corinto 12, 1 hanggang 3, no? At ito ang kanyang balik-balik niya ginamit kanina. So kung mapapansin niyo mga viewers, tinanong ko siya kanina kung kailan naganap ito yung unang 2 Corinto 12, no? 1 hanggang 3. Sabi niya 54 to 60 AD. Ngayon, tinanong ko sa first cross-examination na yung pag-akyat ni Maria ay around 40 AD. So, ibig sabihin, nauna yung katuparan bago na isulat yung sa unang Korinto 12, no? 1, 2, 3. Nabaliktad po mga viewers kasi binanggit dito, basahin ko muna, no? Sa 1, sabi dito, 12:1, no, sa saling BSS, sabi dito, kailangan kong magmalaki. Wala akong pakinabang dito, pero sasabihin ko ang tungkol sa makahimalang mga pangitain, no? Pansinin niyo po, pangitain po ito mga viewers, no? So, walang pangitain na magtutrubak ka sa naganap na. Kundi kapag sinabing pangitain ay hinaharap po ito. Ngayon, i-insist niya na si Maria ito. O, patuloy po natin basahin sa 2. Sinabi dito, may kilala akong tao na kaisa ni Kristo.
tao ang binanggit dito, 14 na taon na ang nakakaraan. Inagaw siya papunta sa ikatlong langit kung sa physical na katawan man ito or hindi. Hindi ko alam. Pansinin niyo po, hindi niya alam ni Apostol Pablo kung sino yung kung ano ang nasa pangitain. Ngayon, nag-conclude yung ating kausap. No, nag-conclude ng ating kausap na si Maria daw ito. Samantalang si Apostol Pablo, hindi niya alam. Pansinin natin pansinin natin sa patuloy nating pagbabasa. Sabi dito, hindi ko alam, Diyos ang nakakaalam. Oo, may kilala akong gayong tao kung sa physical na katawan man or hindi. Hindi ko alam. Oh, paano nga? Hindi nga alam ni Apostol Pablo tapos itong kausap ko si Dinmar, nag-conclude na si Maria ito. Mali ka dyan, bro, no? Mali ka dyan, kaibigan. Ngayon, ginamit mong revelation, no? Yung revelation 2, sabi mo kasi kanina na yung si Maria ito kasi nagdadalang tao. For your information, kaibigan, no? Hindi porket makabasa ka lang ng nagdadalang tao, si Maria na ito. Halimbawa, yung Diyos ba ay halimbawa, ang Diyos ay mga anak, no? Dahil yung mga Kristiyano ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, literal na ipinanganak gaya ng ipaglilihi. Ganon ba yun? So hindi, mali na namang senaryo yung ikinapit mo dito. Dahil yung terminong pagdadalang tao, mga kaibigan, ay isa yung magandang resulta, no, as a symbolism. Oo. Hindi yan tumutukoy sa literal na ipinanganak na itutrubak mo doon sa Lucas 1:35. Ngayon, ginamit mo pa yung Lucas 1:35 na sabi mo na yung banal na espiritu doon ay ang Diyos na asawa ni Maria. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala na ama o asawa na ni Maria ay yung banal na espiritu pala. Kung i-check natin kung sa Trinity, mismo yung Church Father ninyo, hindi naman tumutukoy yan sa nag-disagree nga sa may kinalaman sa banal na espiritu na hindi naman ito persona at Diyos. So, napunta na tayo sa Trinity dito, Igan. Palundag-lundag yung topic mo. Ngayon, hindi mo tinutulan yung mga ginamit kong talata. Halimbawa, Revelation 17:5 na ito ay pinagdiinan ko na ang babae pala ay pwede manganak. Halimbawa, yung babae na Babylonia, ito, ina siya. No, ina siya. So, mayroon pala siyang anak. So, ibig sabihin, yung organisasyon ng Diyos as symbolism, hindi pwede manganak. Tama naman na may anak siya, batay sa Revelation 12:7. No, Revelation 12:5 hanggang sa Revelation 12:17. Na yung iglesia at saka yung si Jesus. At sabi mo pa kanina, yung Jerusalem sa itaas ay siya rin si Maria at siya rin ang bagong Jerusalem. Naku, bagsak ka, kaibigan. Dapat alam mo ang mga terminology dyan. Kasi yung Jerusalem sa itaas ay tumutukoy ito sa organization ng Diyos na makalangit na binubuo ng mga spiritual being. Ngayon, ano po ba yung bagong Jerusalem? Binanggit ang bagong Jerusalem, no? Sa Apokalipsis 3:12, Apokalipsis 21:1 and 3, at Apokalipsis hanggang 9 hanggang 27, na itong bagong Jerusalem ay kasintahan ng kordero or asawa. So mali ka na naman, no? Ang tinutukoy dito bagong Jerusalem, tumutukoy ito sa iglesia or body. Kaya nga si Kristo ay ulo sa kongregasyon . Okay. Okay, maraming salamat sa ating debaters, no? Nga pala, no, binabati ko si Brother Rasha, dito. So, Bro Rasha, magandang gabi sa iyo na nandito sa loob ng sa room. Tapos binabati ko rin yung mga viewers natin. Si Brother Rasha ang admin, no? Isa sa admin ng Debaters Convention na puging-pugi, no? So, happy viewing sa ating lahat, no, sa Debaters Convention. So, mainit yung laban kaso kapos tayo sa oras, no? Kasi marami pa sanang sasabihin ng dalawang debatista kaso hindi kinaya dahil si Brother Denmar merong no? So, bago tayo mag-end, no, matapos. So, bigyan muna natin ng isang minuto na mensahe sa ating mga
debaters, no? So, may pasasalamat ba kayo, mga bro? So, may gusto ba kayong pasalamatan? O kung may gusto kayong batiin? Sinong mauna? So, ikaw na, Sis Maricel. Mauna ka na. Okay. Una, maraming salamat sa Debaters Convention sa nag-organize ba ng debating ito, lalo na sa mga admin at kay Mr. Nas sa pag-moderate at sa pag-record na rin, no. At kay Mr. Dinmar Santiago, salamat sa iyo, bro. At yung lahat na nasa live, hindi ko maisa-isa kayo, pero maraming salamat na nakasuporta kayo ngayon hanggang sa panahong ito, no. At abangan nyo rin po yung debates ko dito. Mayroon po akong mga debate coming po. At dito na lang po, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Sis Maricel. So, Brother Denmar, may gusto bang pasalamatan? Yes. Magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Shout out natin sa ating chairman, national chairman ng debating team, si Brother Alfie. Shout out din kay John Carl Andres na isang CF Clamper Luzon. Kay Sister Mar, kay Brother Erson diyan sa comment, si Brother Erson Casas. Maraming salamat po sa panonood kay Sister Malimin Resurrection. Shout out po diyan sa inyo. Shout out sa ating manonood galing sa Germany, si Sister Angela. And then pinasasalamatan natin yung ating moderator, Brother Rasha, Brother Nash na nag-record. And maraming salamat kay Sister Maricel na ating nakausap ngayong gabi, sa paksang ito, bagamat gabi na, ay napagbigyan niya tayo. At huling-huli mga kapatid, pinasasalamatan natin ng higit na lahat ang ating Panginoon na siya naglahat sa atin ng katotohanan ngayong gabi ito. Maraming salamat po at muli, lagi kayong tumutok sa Debaters Convention para po sa mga debate. Maraming salamat po and God bless. Ayun, so si Admin Rasha, baka may gustong sabihin, bro. Admin Rasha, may gusto ka bang sabihin o i-announce? Okay, maraming salamat at ang konting announcement lang, meron tayong debate mamaya, abangan nyo at magla-live kami ulit at yun, pakisuportahan yung ating Debaters Convention official YouTube channel na pwede nyo siyang i-search kahit yung keyword na Debaters Convention at lalabas na yung lahat ng ating debate at itong debate na din na ito ay sisikapin nating ma-upload agad para mapanood nyo yung or pwede nyo i-share sa inyong mga friends. So of course yung ating Debaters Convention na t-shirt at polo shirt at mugs available yan sa ating Lazada at Shopee. Pwede nyo siyang i-search Debaters Convention at lalabas na doon yung ating mga apparel at supportan at nagpapasalamat ako doon sa ating star sharer si Sister Ezra. Yan, si Sister Emmy. So maraming salamat sa pag-send ng star at pagsuporta ng Debaters Convention. At doon naman sa iba, kung gusto nyong sumuporta sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-like, mag-share, mag-send ng stars para patuloy tayong magsawagawa na ganito. At kung gusto nyong sumali sa mga ganito debate, pwede kayong mag-PM kay Bro Nash, kay Bro Denmar, kay Sister Maricel, or any na kilala nyo na nasa loob, or sa akin as an admin, Rasha. Ipapasok ko kayo sa loob ng room or pwede ko kayong hanapan ng kadebate like meron tayong JW, INC, Catholic, wala pa masyado sa atheist, deism, end time, born again, iba-ibang pananampalataya. Meron din kaming Islam, so either Bible believer ka man o hindi. So yun lang, Bro Nash. Balik sa'yo. Okay, thank you, Bro Rasha. So, hanggang dito lang muna tayo. Abangan nyo, up next, meron tayong debate ulit, maya-maya lang. So, maraming salamat, Muli, this is Brother Nash in behalf of Brother Rasha at other admins. So, we're now signing off. Yun.
out muna ako bro kasi gutom na. Ginutom, nagutom. Nagugutom na ako. At least na